Good morning, plants! So, late na. Halos mag-11 a.m. na. Na-check ko na actually itong mga plants. Hello guys pala. Good morning plants ang nasabi ko. So, hello guys. 11 a.m. na ngayon and schedule dapat ng plants na magpa-araw. So, malamang bukas na sila magpapa-araw at yun ay kung aaraw dahil maulan ngayon. So, ito pa yung ibang mga plants natin. Na-check ko na yung mga soil nila. So, time na rin para diligan itong mga plants ko. Good morning, Achi! Good morning, Sleepyhead! I was waiting for Achi. So, yung ginagamit ko para malaman natin kung time na para magdilig. So, dati nung wala pa to, barbecue stick lang yung ginagamit ko or daliri. Tinutusok ko yung soil ng mga halaman kung moist pa or hindi na. So, para din nagbibig ako ng cake, no? Tinutusok-tusok din ng barbecue stick. So, ayan, nung ito meron na. So, mas helpful talaga to. Kung gusto nyo malaman kung saan ko to naibili at kung magkano to. Nasa last vlog ko yan, shop sa Lazada shopping haul ko. So, panoorin nyo po. Ngayon, pakikita ko sa inyo kung paano ko siya ginagamit. So, ito, papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagamit. So, ito yung ating selum. So, tutusok natin siya doon sa ating soil. Ayan. Mas malalim na tusok mo, syempre mas maganda. So, ayan, nakikita nyo. Yan yung meter niya. Andun, no. So, itong part na to, yung red area, ibig sabihin na dry na siya. So, kailangan na magdilig. Pero hindi lang isang beses na tutusukin yan. Kailangan yung tusukin yung maraming areas niya. So, ito. So, ayan, ito nasa 4 na siya. So, time na para diligan. So, pa nasa red area siya, ayun, ibig sabihin, hindi na siya ganun ka moist. Tapos, subukan pa natin sa iba. Ayan. Ito. So, kailangan, check nyo siya sa lahat ng areas. Hindi lang isang beses sa tutusukin ninyo. So, bawat plant ganun, as in palibot, subukan ninyo kung basa na ba? Basa pa ba yung soil? Or dry na? Ayan, may mga bato. Ang hirap tusukin. So, ayan o. Ako sa inyo, mas malapit. Ayan. So, time na para magdilig itong selum. So, yan. Ginawa ko yung sa lahat ng halaman. So, halos lahat, time na magdilig. Except for dun sa isang fortune ko. Na hindi ko alam, tagang ang taas pa rin ng moisture content. Yun yung muntik na mamatay. Isa sa mga una naming halaman. Muntik na siyang mamatay. So, ngayon, buti, parang nabubuhay na siya. Nagkakaroon siya ng maliit na sibol. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung fortune plant ko na una. Yung una na binili ni Daddy as gift niya sa akin. Kaso siya yung gidilig nito. Muntik na itong mamatay. Pero ngayon, akala ko ito, dapat ire-replant na namin siya. Kasi ire-repat na namin siya. Dahil feeling ko gusto kong tanggalin to dahil parang patay na siya. Lumuwag na yung mga skin ng kanyang stem na to. Pero ngayon, ayan no, tingnan nyo, oh, nakakatuwa. Kasi tumutubo na siya. Nung makita namin to, grabe. Tuwang-tuwa kami magkasawa. Sabi ko nga, ay, plantita na talaga ako. Kasi natutuwa na ako. Paano kita ko may mga bagong sibol yung plants. Tapos, ayan, no. May mga maliliit na rin siya dyan. May mga tumutubo na ulit. So, ayan, nakakatuwa kasi nabubuhay na siya. Kasi ito naman yung sensation ko. Kikita nyo rin. Ayan, may marit na rin sa loob. May palabas na rin bagong laman. Bagong leaves. Wala pa rin ito, okay. Lopez. Itong pistilin naman, ayan o, meron na rin bagong pasibol. Nakatuwa pa, may nakikita kong bagong pasibol na leaves. Ito naman yung sensation namin. Isa kasama to ng fortune ng unang binili. So, yan na lang titira sa kanya, pero buti na lang na-save pa siya. So, parang itong 5 na leaves niya, medyo okay pa. Pero itong dalawa, ayan, tagang mag-give up na sila. Noong una, sobrang bagsak na bagsak to. Parang hanggang sahig na yung itsura ng leaves niya. Natuwa kami na nung mas naalagaan ng maayos, yan, tumaas na siya ulit ng ganyan. Yan, hinihintay ko to na sana magbigay din siya ng mga panibagong
leaves. So, tara na, magdilig na tayo ng aking halaman. So, maganda yung pandilig ko. Sobrang mamahalin to. Ayan. Ito yung pandilig ko. So, measuring cup. Kasi hindi pa ako nakabili ng watering can. Pero okay lang naman kasi may spout naman to. So, madali pa rin magdilig. Tapos, yung tubig na ginagamit ko. Sabi nila, maganda talaga daw ang rainwater. Pero since di naman ako ipon ng rainwater, tapos pwede rin daw ang hugas bigas or yung tubig sa aquarium. Hindi naman kasi natatimingan na pag time na para magpalit ni daddy ng tubig sa aquarium, time na para magdilig. So, ito ngayon, ang gagamitin ko is yung tap water na 24 hours nang nakastock to. So, pwede daw itong gamitin. Mas okay daw gamitin ito dun sa mga plants. Dapat daw, 24 hours nyo munang stock yung water bago nyo ipandilig. Magdilig na tayo, guys. Ito palang pinapatungan ng mga plants, guys. Plate lang to. Yan, yung mga plate namin na extra. Gagamitin namin yung pang guest dapat. Kasi di ba nagpalit na ako ng mga plates namin. So, itong mga white plates namin, since nakatabi lang naman siya. So, ito yun na yung ginamit ko para, yan, yung pangpatungan nitong mga parts natin para hindi mapupunta yung mga tubig niya sa pinapatungan natin na side table or dun sa sahig. Kasi since wood yung sahig namin, kailangan may gantong plate. So, ayan, pa din ako gumastos. Ito lang yung ginamit. Talaga, gandang-ganda ako sa kanya. Kasi ayan, syempre yung pink lips niya. Kahit mahal to, siguro sulit siya. At sana, ayan o, lumago siya. Tapos may patubo na rin siya yan o. May isa pang patubong maliit dito na leaves. Nakakatawa. So, ito yung pinakahuli ko ng didiligan. And then, tapos na tayo magdilig for the day.
So, ito na yung pwesto ng aking pink valentine, yung aking aglonema. So, dito ko siya nilagay sa aming bedroom para lagi ko rin siya nakikita. Kasi mas madalas kaming tumambay dito. And syempre, bagay siya dito kasi pink siya. Ayan, kasama siya no. Iba ko pang mga plants dito. Ayan, tulog pa si Bunso kaya hindi ko mapakita yung kama. Ayan siya. So, tulog pa si Bunso. Kasi si Daddy nag-work na. And then, ito naman yung aking mga golden photos. So, ayan, ang ganda-ganda yung tingnan dyan. Nakakatuwa. Para siyang picture lang. So, nakakatuwa kasi pa nasa kitchen ka, may makikita ka na rin yung mga halaman. Ayan naman yung itsura ng view niya pag galing dito sa kitchen. And then, nandito naman yung aking sisi. Pasensya na, maingay na yung background dahil naglalaba ako ngayon. At saka, syempre, umaga, marami ng sasakyan sa labas. So, ito yung aking sisi at saka yung snake plant. And then, nasa kabilang side lang yung dalawa pa. Hindi ko pa mapapakita sa inyo yung itsura ng wall kasi hindi ko pa tapos gawin. So, saka na, kapag kompleto-kompleto na siya, tsaka ko i-reveal sa inyo. So, ito yung papasok sa room ng mga bata. So, makikita niyo dun sa may window nila, nandun naman yung celum ko. So, ito na yung spot ng ating celum. Nakakatuwa kasi Friday lang namin to binili. Nauwi dito sa bahay. And then, ito na siya oh. May papalabas na leaves ulit yung celum ko. And it's only Monday. Nakakatuwa dahil ayan na siya. Papalabas na. Noong una, hindi pa to ganito. Nakakatuwa talaga pag may mga bagong palabas na halaman. Ang dami niyang papalabas na bagong mga leaves. Ayan, oh. Nakikita niyo ba? Oh, ang dami niyang ibibigay na bagong leaves. I'm so excited. Ang sarap maging plant mama. So, yun lang naman share ko sa inyo tungkol sa pag-aalaga ko sa halaman sa ngayon kasi gaya ng sabi ko sa inyo, hindi pa naman ako expert sa pag-aalaga ng halaman. Katulad nyo nanonood ngayon, ay malamang gusto nyo malaman kung paano mag-alaga ng mga halaman dahil pareho ko ay mga new plant mama din kayo. So, yun lang. Ang tip ko lang talaga sa pag-water ng halaman is huwag nyo sundin yung schedule nyo na every 3 days, every 1 week, or every 2 weeks yung pagdidilig ng halaman. Mas maganda na talagang i-check nyo yung soil ng halaman ninyo bago nyo siya diligan. Kung time na ba para magdilig ng halaman. So, I learned the hard way din. Dati ganyan din ako na kapag sinabing once a week, sige, once a week magdidilig ng halaman. Or sinabing every 2 weeks or twice a week kailangan diligan, ganun yung ginagawa namin ni Habi. So, ayun, muntik na mamatay yung aking sensation plant at saka yung fortune na salamat naman ngayon na since natututo na akong mag-alaga ng halaman at ako nang nag-aalaga ng mga halaman namin, ay nagsisimula na silang makarecover na ulit. So, yun lang. At saka, next time, umu-order na ako ng Miracle Grow at saka ng Osmocot kasi according to my friend, yung in-orderan ko din ng mga first batch ng mga halaman ko ay maganda yun para dun sa mga plants. So, itatry din natin yun para mas mabuhay yung plants at saka mas mag-thrive sila dito sa bahay. Siyempre, gusto natin na mas dumami pa din sila and magdagdag pa soon. So, talaga maging jungle na tong bahay namin. So, yun lang. Kung may mga tips din kayo na gusto nyong i-share sa akin, please feel free to comment down below. And I would love to read those comments para matuto rin ako sa paghahalaman. And sa ngayon, talagang lagi ako nanonood at nag-research ako tungkol sa mga halaman. And then, syempre, sabihin nyo rin pala, ito na sa background ko, itong sisi plant, na may kumakalat na cancerous siya or very poisonous, ganyan. According to research naman, hindi naman talaga ganun. And then, siguro, kailangan nyo lang din talagang i-train yung mga kids or educate yung mga tao sa bahay, yung mga family members, na huwag i-ingest yung mga halaman natin. Actually, I'm so lucky kasi ang mga anak ko naman ay unang-una, hindi na nga sila
ganun kahilig sa vegetables or hindi mapili talaga sila sa vegetables. So I'm sure they will not try na tikman itong mga halaman ko. So yun lang. And then wala kaming pets sa house. So unahan ko na kayo para sa magsasabi na ito ay mga poisonous plants. Wala po kaming pets sa house at ang mga bata po ay educated. Even touching them, sabi ko wag na lang hawakan din kasi we don't know kung mayroon silang mga skin irritation sa ganitong klaseng halaman. So, yun na. Hanggat maaari, sinasabi ko sa kanila talaga na huwag na lang i-touch yung mga halaman. So, that's it for today, guys. Sana ay nagustuhan niyo po itong ating simple na care tips kung paano mag-water ng inyong plants and when to water your plants. So, again, see you in my next vlog. Bye!